Umpisahan na nating subaybayan ang ating kasaysayan na pinamagatang. Magandang araw, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rolly, Tubong Albay. Simula pandemya ay nahilig na akong makinig ng mga kwentong katatakutan. Palagi kasing ikinakwento sa akin ng aking amang tungkol sa kanyang karanasan sa kanilang probinsya sa Aklan. Tungkol sa isang kababalaghang tinatawag ng mga karamihan sa probinsyang Aswang na Lakaw. Isang beses nga ay napagpasyahan kong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking amang si Boboy. Pero bago ko po ito ibabahagi sa inyo, ay humingi naman po ako ng pahintulot sa aking ama. Pumayag naman siya at nagagalak rin naman na siyang mapakinggan sa inyong channel ang kanyang kwentong hango sa tunay niyang karanasan. Ibabahagi ko po to sa inyo sa pamamaraang tila ba ang aking ama na ang nagkwento sa inyo. Nang sa gayoy hindi maguluhan at mahirapang intindihin ng mga masusugid ninyong tagapakinig ang kanyang karanasan. Hindi kasi ako masyadong maalam pagdating sa pagsusulat ng kwento, Sir Casper. At eto na po ang kwento niya. Bata pa lamang ako ay namulat na ako sa hirap ng buhay. Tanging paggagawa lang ng amakan, banig, at iba pang mga yari sa ratan ang siyang hanap buhay namin noon. Nasa edad 18 anyos ako ay magaling na ako sa mga ganyang gawain. Ako kasi ang palaging umaalalay sa aking ama. Dahil ako lamang ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Kapag naman dinideliver na ang mga ipinapagawa ay kaming dalawa ng pinsan ko ang maghahatid nun, gamit ang bisikletang may sidecar. Isang beses nga ay may pinagawa ang aking ama sa aming magpinsang upuang yari sa ratan. Bilisan raw namin gawin dahil kailangan ng gamitin ng may-ari bago pa man sumapit ang kapiestahan sa kanilang lugar. Malaki-laki naman ang ibinayad nung nagpapagawa, kaya sulit rin ang pagod na nararamdaman naming magpinsan. Ano na anak, Boboy? Tapos na ba yung ginagawa ninyong upuan ng pinsan mo? Dapat pagandahin mo at pakinisin ng maigi. Nang sa ganun ay may bonus ulit tayo kay Madam kapag nakita niyang maganda ang pagkakayari. Wika sa akin ng aking ama. Suki na kasi namin ang taong nagpapagawa ng upuang ratan. At kapag nagugustuhan noon ang gawa namin ay nagbibigay iyon ng karagdagang bayad. Kaya nga kapag si Madam Trinidad na ang nagpapagawa ay talagang pinapaganda namin at inaayos ng maigi. Hindi naman sa bonus ang habol namin sa kanya. Kaya pinapaganda naming maigi ang pagkagagawa mga kaaswang. Bukod kasi sa napakabait ng matandang iyon ay hindi pa maramot. Kapag may mga ipinapagawa siya ay palagi siyang nag-iiwan ng pangmerienda at may pabonus pang pera. Ang lagi niya kasing sinasabi, naranasan niya rin kung paano naging isang manggagawa noon bago niya naabot ang narating niya ngayon. Kaya't alam na alam niya kung gaano kahirap maging isang manggagawa. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento. Matapos akong tanungin ay nilapitan kaming magpinsan ni tatay at tinignan ang ginagawa. Sinori niya kung pulido ba ang pagkakagawa ng upuan. Bilisan niyo na dyan at sasamahan ko kayong maghatid niyan sa bahay ni Madam. May papagawa pa kasi yon sa atin kaya sinabi niya nakaraang puntahan ko siya sa bahay nila. Saad niya pa. Malapit na ito, tay. Sandali na lang at matatapos na kami ni Ray. Tugon ko. Tawagin niyo na lang ako kapag natapos na kayo dyan ha. Doon lang ako sa labas.
kakausapin ko lang si paring Ilyong. Aniya pa sa amin. Sige po tay, bibilisan na namin tong tapusin tay para ma-deliver na po. Tugon ko at binilisan ang ginagawa. Noong sumapit na nga ang alas 9 ng umaga ay agad na kaming umalis lulan ang bisikleta. Habang nasa daanan ay panay ang pagkukwentuhan naming magpinsan. Ayon kasi sa pinsan ko, may nasaga pa raw siyang balitang matandang lalaki ang nagpagala-gala tuwing gabi at may karay-karay na sako. Ang sabi ng karamihan ay aswang nalipad raw iyon. Sira, paano naman nila nasabing aswang yon? Tanong ko pa sa kanya at natatawa. Kilala mo si Mang Ben, yung lasinggero sa kanto? Balik na tanong niya. Tumango ako at sinabi sa kanyang kilala ko si Mang Ben. Ano kako ang kinalaman ng matandang iyon sa sinasabi niyang aswang nalipad? Sumagot ang pinsan ko at nagwikang, ang lasinggerong iyon umano ang nakakita sa matandang aswang na napapabalita. Kaya raw nasabing aswang iyon dahil sa may ginangata umanong karning hilaw at noong sawayin daw ng lasinggero ay nagalit pa ang matanda at tinitigan ng masama si Mang Ben. Ang sabi pa nga raw ni Mang Ben sa mga kapitbahay, halos masuka raw ito nang makitang nalilimahid sa dugo ang bibig ng matanda at patuloy pa rin sa pagngata ng karning habang nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Mang Ben. Halos takasan raw ng kaluluwa ang lasinggero matapos siyang makita ang matanda. Kaya naman kumaripas na si Mang Ben ang takbo at halos liparin na nito ang daanan, makalayo lamang sa aswang. At noon nga raw sinubukan ng lingunin ni Mang Ben ang matanda ay nawala na raw iyon sa kinatatayuan. Sa halip ay may naririnig itong mga pakpak na pumapagaspas sa taas. Kaya't kumpirmadong aswang nalipad ang matandang nakita nito. Sandali akong natahimik matapos magkwento ang pinsan ko. Sumagot naman ang aking ama at nagsabing totoo talaga ang mga aswang. Kaya dapat wag daw baliwalain ang mga ganyang kababalagan. Dahil kung minsan kung sino pa yung hindi naniniwala, yun pa ang kadalasang napapahamak. Natigil lamang ang usapan namin tungkol sa mga kababalaghan nang makarating na kami sa tirahan ng matandang pagdadalhan ng upuan. Saktong pagdating namin ay naabutan namin ito, kaya't binayaran niya na kaagad ang mga hinatid naming kagamitan. Nang matapos siyang kaming bayarin ay nakita kong lumabas ang asawa niyang si Mang Gustavo. Oh, may bago na namang ipinapagawa sa inyo itong asawa ko oh. Nakangiting tanong ng matanda. Oo, bossing. Nagpagawa ng upuan si madam. Tugon ng aking ama. Tumangaw naman ang matanda at hinarap kaming magpinsan. Ang sipag rin itong anak at pamangkin mo ano. Gusto ko ang mga batang ito. Ngumiti ang aking ama at sinabing napakasipag talaga naming magpinsan. Kahit anong ipinag-uutos niya at ipapagawa ay sinusunod namin ng walang reklamo. Diretsahan namang tinanong kami ni Mang Gustavo na kung gusto ba raw naming umekstrang magtrabaho sa manukan niya tuwing Sabado at Linggo. Sa mga ganoong araw raw kasi ay isa o dalawa sa mga trabahante niya ang hindi pumapasok. Dahil sa nalasing o kaya na may mga lakad ang mga ito. Kulang na kulang raw ang magbabantay sa manukan niya kapag Sabado at Linggo. Tudublehin ko ang sweldo ninyong dalawa. Bantayan niyo lang ang manukan ko kapag araw ng Sabado at Linggo. Kailangan ko talaga ng magbabantay. Alok niya sa aming dalawa ng pinsan ko. Nagkatinginan naman kami ni Ray at hindi nagdalawang isip na tumango. Dagdag kita na rin kasi iyon mga kaswang at isa pa ay magkasama pa kami ng pinsan ko.
Isa pang saad ni Mang Gustavo. Libre pagkain at may allowance din kami ng pinsan ko. Basta't bantayan lang naming maigi ang manukan. Sa araw ng Lunes hanggang Biyernes ay gagawa kami ng mga upuan at iba pa. Sa araw naman ng Sabado at Linggo ay magtatrabaho kami sa manukan ni Mang Gustavo. Abay, napakaswerte nga naman. Sampit ko pa sa aking isipan. Teka ho, ano po ba ang gagawin namin, bossing? Magbabantay lang po ba kami ng mga manukan ninyo? Tanong ko sa matanda. Ipinaliwanag ni Mang Gustavo kung ano ang gagawin namin ng pinsan ko at huwag rin daw kaming mag-alala. Dahil may dalawa rin kaming mga kasamang nakatuon talaga sa pagbabantay sa mga manok. Marami daw kasi mga nilalang ang namemeste at namiminsala tuwing gabi. Kaya mariing pinapabantayan niya ang mga manok. Pagkat ito ang punteriya ng mga nilalang na iyon. Ang gagawin lang daw namin ng pinsan ko ay tutulungan naming magbantay ang dalawang trabahante niya. Hindi kasi kaya kapag ang mga ito lamang ang magbabantay. Sapagkat medyo may kalawakan ang farm ng mga manukan. Ang totoo niyan, 4 talaga palagi ang mga tauhan kong nakatuka sa pagbabantay at pag-aasikaso sa mga manukan. Kaya nga lang ay palagi na lamang umaabsent ang 2 tuwing araw ng Sabado at Linggo. Kaya pinagpapahinga ko na lamang ng mga ganawang araw at maghahanap ako ng kapalitan. Pagpapaliwanag niya pa. Sobra-sobra naman ang pasasalamat namin sa matanda. Dahil sa binigyan niya kami ng trabaho at hindi lang iyon. Binigyan niya pa kaming 2 ng pinsan ko ng paunang sahod. Dahil sa malaki raw ang tiwala niya sa aking ama. At alam niyang hindi namin umano siya bibiguin. Nang makauwi na nga kami ay hindi na kami magkamayaw sa pagkukwentuhan. Gawa ng sobrang saya namin. Dahil sa bigla kaming nagkaroon ng trabaho sa araw ng Sabado at Linggo. Sinabi ko pa sa pinsan kung magkakaipon kaagad ako ng pera, pambili ng mga kagamitan. Oo nga pero teka lang insan, Tiyong. Hindi pa kayo nagtataka kung bakit malaki magpasahod si Busing? Para kasing iba ang kutob ko. Saad ng pinsan ko. Ano ka ba naman insan? Baka ganoon lang talaga si Mang Gustavo. Kagaya rin siya ng asawa niya, hindi madabot pagdating sa pera at sa mga tauhan niya. Tugon ko at pabirong hinampas sa balikat ang pinsan ko. Oo nga naman, Ray. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang importante ay gagalingan ninyo ang trabaho ninyo at sisikaping huwag gumawa ng kapalpakan. Abay, ilang taon na nating suki ang asawa ni Mang Gustavo. Nakakahiya naman kung papalpak kayo sa trabaho, di ba? Wika pa ng aking ama. Sa bagay po, tama po kayo, Tiyong. Tugon ng pinsan ko. Nang makarating na kami sa bahay ay umuwi na muna ang pinsan ko sa kanilang bahay para ibalita sa kanyang ina ang magandang balita. Samantalang ako naman ay dali-dali ko nang ikwento sa aking ina ang maganda ring balita. Natuwa naman si nanay at pinayuhan akong mag-ayos-ayos lang kami ni Ray sa trabaho para hindi mapahiya ang aking ama. Mas mainam na ring may i-ekstrahan akong trabaho para kahit papano ay makaipon ako at makabibili ko na ang mga gusto kong gawin. Yun nga din po ang nasa isip ko, Nay. May bala kasi akong bilhin sa susunod na linggo. Mabuti nga po at inalok kami ni Mang Gustavo ng trabaho. Tugon ko sa aking ina. Ay, teka lang. Bakit nga pala kayo inalok ni Mang Gustavo ng trabaho? Hindi ba't sa pagkakaalam ko ay marami siyang mga tauhan sa manukan niya? Tanong niya at may kasamang pagtataka. Ang sabi niya po sa amin ay hindi raw niya pinapapasok sa trabaho ang 2 niyang trabahante tuwing Sabado at Linggo
Tsaka 4 na lang po ang trabahador ni Mang Gustavo, Nay. Sunod-sunod nang nag-aalisan raw ang iba niyang trabahante. Kaya ngayon, habang wala pa siyang nahahanap, kami na muna ni Rhea ang i-extra. Tugon ko sa kanya. Dahil noong tanungin ko kanina si Mang Gustavo bago kami umuwi, kung bakit parang wala na kaming nakikita mga trabahador. Sinabi nitong sunod-sunod na nagsipag-alisan ang mga iyon at 4 na lamang ang natitira. Yung 2 naman ay mga naninirahan sa malayong probinsya. Kaya't hindi basta-basta nakakauwi. Samantalang ang 2 trabahante nito na palaging hindi pumapasok tuwing Sabado at Linggo ay naninirahan lang ang mga iyon sa Karatig Baryo. Kaya nga minsan ay naiinis si Mang Gustavo dahil may mga araw na papasok ang mga iyon ng lasing. Minsan naman ay nahuhuli nitong natutulog sa oras ng trabaho at ang higit sa kinaiinisan niya ay papasok lamang ang mga ito kung kailan gusto. Kapag tinatamad ay hindi magsisipagpasukan. Ganoon ba? Nako, pasaway naman pala mga trabahanting yon. Ganoon yata talaga kapag mabait ang mga amo. Mga trabahante naman ang abusado. Pero hindi ko nilalahat ha. Aniya pa ng aking ina. Grabe naman po kayo, Nay. Wika ko pa sa kanya. Seryoso naman siyang nagwikang kadalasan talaga ay ganoon ang mga nangyayari. Kapag mabait ang amo ay inaabuso ng mga tauhan. Wika niya pa. Siguro sa 100% may mga 10 lamang ang matitinong trabahante ang natira. Yung 90% ay puro pasaway. Kaya kayo ng pinsan mo, ito ang palagi ninyong tandaan. Magpakabait kayo sa trabaho dahil bibihira lang kayong makatagpo ng mabait na amo. Dagdag niya pang saad. Opo, Nay, hindi naman po kami magpapasaway ng pinsan ko. Alam naman po namin na kapag oras ng trabaho, trabaho talaga. Saad ko pa. Mabuti naman kung ganoon. Siya, sige na. Gawin mo na ang mga gagawin mo dahil may aayusin pa ako. Wika niya pa sa akin. Noong dumating na ang araw ng Sabado ay pumasok na kami ng trabaho na Rhea sa Manokan ng Mang Gustavo. Nakilala namin ang 2 binatang sina Kuya Adolfo at Kuya Norman. Sila ang sinasabi ni Mang Gustavo na mga tauhan niyang naninirahan sa malayong probinsya. Kaya't bibihira lamang kung lumiban sa trabaho. Mabait naman ang 2. Isa-isa nilang itinuro sa amin ang mga dapat naming gawin. Tinuruan rin nila kami sa pag-aasikaso at pagpapakain sa mga manok. Maging ang paglilinis sa mga kanya-kanyang kulungan ay itinuro rin. Mabuti naman si Bossing. Hindi siya maigpit sa trabaho basta't maayos mo iyong magagawa. Yun nga lang, ayaw niyang tatamad-tamad. Kaya kayong 2 ang payo ko sa inyo. Kung napapagod kayo at gusto niyong magpahinga, magtago kayo para hindi niya kayo maabutang walang ginagawa. Pagpapaliwanag pa sa amin ni Kuya Norman. Oo nga, yung mga kasamahan kasi naming 2 masyadong pasaway. Kaya yon, binigyan ni Bossing ng 2 araw sa loob ng 1 linggo na hindi papasok. Sigundang saad pa ni Kuya Adolfo. Basta, kapag may kailangan kayo at mga gagawing hindi nyo pa kabisado, magtanong lang kayo sa amin. Huwag kayong mahihiya ha. Nakangiting wika ni Kuya Norman. Nagpasalamat kami sa 2 at nagsimula na ngang magtrabaho. Lumipas sa mga oras ay naging maayos naman ang trabaho namin. Mabilis lang naming natutunang magpinsan ang mga dapat gawin. Kaya naman labis-labis ang tuwa ng 2 kasamahan namin. Dahil ang buong akala nila ay tuturuan pa nila kami sa mga gawain ng mga mahigit 1 linggo. Isang gabi noon, kakatapos lang naming kumaing 4. Nagpapahangin kami sa labas ng bahay.
dahil sa malinsangan nga ang loob ng pahingahan. Habang nagpapahinga ay tinanong ko si Kuya Adolfo kung bakit 4 na lang silang natirang trabahante. Dati-rati kasi kapag naghahatid kami ng mga pinapagawang kagamitan ni Madam, ay nadadaanan namin ang malawak na lupaing maraming mga nag-uumpukang trabahante. Napansin kong sandaling nagkatinginan ang dalawa bago bumuntong hininga si Kuya Adolfo. Ay, naniniwala ka ba sa mga aswang, boy? Seryosong tanong niya sa akin. Aswang po? Ewan, hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa mga ganyan o hindi. Tugon ko sa kanila. Dahil sa totoo lang, Sir Casper, nakakarinig naman ako ng huni ng sinasabi nilang huni ng wakwak. Pero ni minsan sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakakita noon. Kaya nasabi ko sa kanilang hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang mga ganong klaseng kababalaghan. Siguro kung talagang makakita na ako ng aswang na sinasabi nila, tsaka pa lamang ako maniniwala. Pero sa ngayon, parang nagdadalawang isip pa akong maniwalang totoo ang mga ganoong klaseng nilalang Kuya Adolfo. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Alam mo, boy, maniwala kang totoo ang mga aswang. Dahil kami mismo dito sa pinagtatrabuhan natin ay nakakita na ng aswang. Segundang tura ni Kuya Norman. Dagdag niya pang wika, kaya nga isa-isang umalis ang mga kasamahan nilang trabahador. Dahil sa natatakot na ang mga iyong makaranas pang makasagupa at makakita ng aswang. Palakasan na lang ng loob dito. Anya pa. Napakunot no akong tinanong sila na kung totoong ang aswang ang dahilan kaya umalis ang mga kasamahan nila, bakit silang dalawa ni Kuya Adolfo hindi umalis sa trabaho? Wala kaming ibang mapapasukan sa trabaho, boy. Kaya nagtsatsaga na lamang kami dito. Pero alam mo, sa totoo lang, kung may malilipatan lang kaming trabaho, matagal na kaming umalis dito. Saad ni Kuya Norman at napabuntong hininga. Segundang wika naman ni Kuya Adolfo, may sakit ang kanyang ama, kaya kailangan niya ng pera. Kaya't hindi siya pwedeng mawala ng trabaho. Kaya nga dinoble ni Bossing ang sahod namin kada araw. Huwag lang kaming umalis. Matapos kong marinig ang sinabi nila ay doon ko lamang naisip na kaya siguro dinoble rin ni Mang Gustavo ang sahod namin ng pinsan ko upang sa ganon ay maengganyo kami at hindi makatanggi. Nautakan kami ng matandang yun na. Sambit ko pa sa aking isipan. Kayong dalawa ng pinsan mo, mag-iingat kayo palagi sa gabi. Tsaka, hanggat maaari ay huwag na kayong lumabas ng bahay. Kapag tulog na kami, baka mamaya ay may hindi magandang mangyari sa inyo habang tulog kami. Hindi namin kayo matutulungan. Ang sabi pa ni Kuya Adolfo. Tumangaw kaming magpinsan at natahimik na. Makaraan ng ilang minuto ay niyaya na kami ng dalawang pumasok na sa loob para makapagpahinga na. Araw ng Sabado, matapos kaming kinausap ni Mang Gustavo ay may inabot siya sa aking alak. Tinanong ko naman siya kung para saan ang alak na binigay niya. Mag-inom na muna kayo ng mga katrabaho mo. Basta tuwag lang magpakalasing at higit sa lahat ay bantayan niyo ang mga manok ko. Maliwanag ba? Tumango ako sa sinabi ni Bossing at nagpasalamat na bago ito tuluyang umalis. Pagkabalik namin ng pinsan ko sa tinutuluyan, ay nagulat pa sila Kuya Adolfo dahil may bitbit akong alak. Binigay ni Bossing, ang sabi niya sa amin, mag-inuman daw tayo dahil malaki-laki ang kinita niya sa pagbebenta. Pagpapaliwanag ko sa kanila.
Ayos. Makakatikim na naman tayo ng alak nito. Nakangising wika ni Kuya Norman. Ikaw talaga tol, pagdating sa alak, abay nawawala ka agad ang pagod. Kanina lang ay panay ang pagreklamo mong pagod na pagod ka at masakit ang katawan mo. At gusto mo nang magpahinga ka agad pagkatapos ng trabaho. Tapos ngayon, kumakangisi ka wagas ha. Wika pa ni Kuya Adolfo. Mas lalo namang lumapad ang pagkakangisi ni Kuya Norman at sinabing kanina lang umano iyon. Pero ngayon daw, noong makita niya ang alak, bigla na lang nawala ang pananakit ng katawan niya. Alam mo namang gamot sa sakit sa katawan ng alak tol, di ba? Pagbibiro pang wika niya. Sera ulo ka talaga. Natatawa at napapailing na lamang na saad ni Kuya Adolfo. Maaga nga kaming nagluto. Matapos naming magluto ay kumain kami kaagad at pagkatapos ay inampisa ng mag-inuman. Nang gabing iyon nga ay masaya kaming nag-inuman ng mga katrabaho ko. Makalipas ang ilang oras at sa pagkawari ko ay pasado 10:00 na ng gabi iyon. Nang bigla kaming nakarinig ng napakahinang huni ng wakwak na animoy tunog ng pato. Napatayo naman ng bigla ang katrabaho kong si Kuya Adolfo at kaagad na hinugot ang karet. Lang yatol, andyan na naman ang punyemas na aswang. Buwisi talaga, naririndi na ako sa mga iyon. Gigil na sabi ni Kuya Adolfo. Kuya Adolfo, baka naman asong hinihika lang ang narinig natin. Natatawa ko pang sabi sa kanya. Ano boy, gusto mo patunayan ko sa iyong totoong aswang talaga ang narinig nating huni ng wakwak? Saad sa akin ni Kuya Adolfo at determinado talaga siyang patunayan sa aking totoo ang mga sinasabi niya sa akin noon at hindi lang basta-bastang biro. Tinawanan ko na lamang ang sinasabi ni Kuya Adolfo sa kadahilan ng medyo may tama na ako ng alak ng mga oras na iyon. Subalit maya-maya pa ay nagulat na lang kami nang biglang nagkagulo ang mga binantayan naming mga manok. Sa pandinig ko ay parang pinaghuhuli iyon at kanya-kanyang nagliparan, makalabas lamang sa mga kulungan. Agad na kaming nagsipulasan mula sa pagkakaupo at kanya-kanyang takbuhan palabas ng bahay. Potrages, ang mga manok. Tignan nyo at baka nabawasan na. Sigaw pa ni Kuya Adolfo habang tumatakbo siya sa ibang direksyon. Kanya-kanya kaming takbuhan at nagsipagpuntahan sa mga kulungan ng manok para tignan kung ano na ang nangyayari. Matapos kong makitang maayos ang mga manok na binabantayan ko ay agad naman akong nagtungo sa likuran ng bahay kung saan nakapwesto ang iba pang mga manok. Samantalang mga katrabaho ko naman ay tinungo rin ang ibang parte ng manukan. Noong makaikot na nga ako sa likuran na mabilis akong napahinto sa kadahilan ng bigla na lamang may malaking ibong kulay itim ang dumaan sa harapan ko. Kung kaya bigla akong nagulat at nawala ng balanse na agarang nagpagulong-gulong sa lupa. Bangin kasi ang likuran ng bahay mga kaswang at doon nga'y bumagsak ako sa pinakamababang parte. Tumama ang kanang paa ko sa nakausling kahoy. At dahil sa lakas ng pagkasalampak ng paa ko ay bumaon ang nakausling matulis na kahoy sa binti ko. Nang gabing iyon ay biglang nawala ang tama ng alak sa katawan ko at ramdam ko ang napakasakit na pagbaon ng nakausling kahoy sa binti ko. Di puga, ang sakit. Sigaw ko at paulit-ulit na nagmumura. Humingi ako ng tulong at tinawag ang mga kasamahan ko. Subalit ganoon na lamang ang gulat ko nang sa walang ano-ano ay nakita ko ang napakalaking asong umaangil at dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan ko. Putik, lumayo ka sa akin. Huwag kang lumapit. Pasigaw kong bugaw sa napakalaking asong naglalabasan ang mga nakausling ngipin. Ang buong akala ko ay matatakot ang aso sa ginawa kong pagbugaw habang paika-ika akong tumayo. Ngunit nagkamali pala ako
sapagkat bigla na lamang ko nitong sinunggaban at agarang pinuntarya ang sugatan kong binti at mabilis ang kinagat. Napasigaw na ako dahil sa tindi ng sakit. Kaagad na akong nagpupumiglas at nagsusumigaw para makawala sa nilalang. Ngunit kahit anong pagpupumiglas ko ay hindi ako nito binitawan. Bagkus ay mas lalo pang idiniin nito ang mga ngipin sa binti ko. Ang buong akala ko talaga ay katapusan ko na. Kaya napapikit na lang ako at napadasal sa taas. Ngunit agad akong napadilat na mga mata nang marinig ko ang malakas na sigaw ng pinsan ko. Tinawag niya ang dalawa pa naming kasamahan at nagpatulong. Nakita kong mabilis na kumaripas ng takbo papalapit sa akin ang tatlo, habang nakaamba ang karit na hawak-hawak ni Kuya Adolfo. Nagsusumigaw naman si Kuya Norman para maagaw ang atensyon ng nilalang. Nararamdaman ko namang medyo lumuluwag ang pagkakagagat ng nilalang sa binti ko. Kaya't sinubukan ko yung tadyakan gamit ang kabilang paa ko. Saktong pagkatadyak ko ay umangil iyon ng pagkalakas-lakas at nabitawan ang binti ko. Kinuha ko ng pagkakataong iyon para muling makatayo at ika-ikang tumakbo papalapit sa pinsan ko. Samantalang si Kuya Adolfo naman ay mabilis nang lumapit sa nilalang at sunod-sunod na pinagtataga ang aswang. Mabilis namang nakailag ng aswang pero hindi talaga tumigil si Kuya Adolfo at Kuya Norman sa paghataw ng itak hanggat hindi nila natatamaan ang aswang. Hindi nga naglawan ay namataan nila ang aswang. Narinig kong umatungal ang nilalang bago iyon kumaripas ng takbo papasok sa kagubatan. Bagyapang nagkagulo ang mga manok sa kulungan nang dumaan ang dugo ang nilalang at maya-maya lang ay nakarinig na ako ng huni ng wakwak at mula sa pinasukang masukal ng aso ay may lumipad na napakalaking ibon habang patuloy iyon sa paghuni ng wakwak. Hindi na nila tinangkap ang habulin ng aswang dahil napakasukal na umano ng kagubatang sinuong ng aswang. Mapapahamak raw sila kung sakaling papasukin nila iyon at baka mamalis-malasin pa't hindi na sila makalabas sa kagubatan kung hahabulin pa nila ang aswang. Putya tol, ang aswang, nakasagaw pa natin. Rinig kong sigaw ng katrabaho kong si Kuya Adolfo at nilapitan na ako at inalalayan na nila akong maglakad. Iginaya nila ako papasok sa loob ng bahay at doon ay ginamot nila ng paunang lunas ang binti ko. Malalim ang pagkakatusok sa binti at talagang bumao ng kahoy. Hindi ko na napigilang sumigaw habang binubuhusan nila ng tubig ang sugat ko. Tiisin mo, kailangan nating linisin ang sugat mo para hindi maimpeksyon. Wika pa sa akin ni Kuya Norman. Kumuha ng damit ang pinsan ko at iyon ang kinakagat ko para maibsan ang sakit na nararamdaman. Kinabukasan naman ay agad na akong pinatignan sa pampublikong paggamutan. Matapos akong gamutin ng pampublikong paggamutan ay sa albularyo naman ako dinala. Kagad naman akong ginamot ng albularyo at sa kabutihang palad ay hindi ako namarka ng aswang. Sinabi rin ng albularyo na malakas ang pakaramdam niya, hindi na babalik pa umano ang aswang. Dahil napuruhan iyon ng mga kasamahan ko. Habang nagpapagaling ako mga kaswang ay hindi naman ako pinabayaan ni Mang Gustavo. Lahat ng mga gastusin ay sinagot niya. Humingi rin ng pasyensya ang mag-asawa dahil sa napahamak ako habang nagtatrabaho. Sinabi naman ni tatay na wala namang may gusto sa nangyari sa akin. Kaya ito lang dapat sisihin. Isa pa hindi naman nila ako pinabayaan pagdating sa mga kakailanganin. Kaya doon pa lamang ay labis-labis ng pasasalamat namin sa mag-asawa. Sa paglipas ng mga araw at tuluyan na akong gumaling ay patuloy pa rin akong nagtatrabaho sa manukan. Mas naging maingat na kami at nagdagdag pa uli si Mang Gustavo ng mga trabahante.
Naging alerto na rin ang mga kasamaan ko tuwing sumasapit na ang gabi at salita na sa pagbabantay. May mga panggabi at pang-araw naman na nagbabantay. Simula rin ang maranasan ko ang pangyayaring iyon mga kasong ay wala na kaming napapabalita ang may mga namiminsalang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Sana ay isa ito sa mapili niyong basahin at i-ere sa inyong channel. Muli,